Di hinagadakit ka sa masuna. Hindi to masiro. Lama ka, tuwalya nga ikahalig ta. Si Nanay Luisa ang manaram ng Barangay Gusa. Halos lahat ng sanggol sa komunidad na ito dumaan sa kanyang mga kamay. Hindi naman daw niya pinili ang maging manaram. Iparikan mo dahil. Isa raw itong pangangailangan ng komunidad na kanya lamang tinugunan. Kasi malayo kami sa sinter. Ito na ginawa sa mga lola namin, tapos sa nanay ko. Parayo man, ma'am. Uri ka naman pupuntahan kung hindi kahit ito mag-aral ba. Kasi wala naman doktor. Importante tayo. Mga katulungan, tao. Dali nga utak ko na kung ato berik-berik ka man, paputan-putan. Marami sa mga taga-barangay Gusa namamatay nang hindi man lang nakakakita ng doktor. Sa layo kasi nila sa ospital, manaram lang ang kanilang malalapitan. Din naroroyag mga din hila kabalay mga anak. Bakit nga gusto mo dito sa balay? Ba't ayaw mo sa center? Ito na mga anak kay mga anak-anak, mga anak kadalan. Walang bayad kapag nanganak sa manaram. Depende na sa iyo kung gusto mong magbigay ng tulong. Wala ring kailangang bilhing gamot dahil lahat ng kanilang medisina makikita sa kagubatan. Kakalaba. Managang, kara ko hindi ito pagpapa. So, kampante ka naman kay Nanay Luisa? Opo, halimbawa pag nanganak dito. Oo. Kahit na ang ginagamit lang niya mga dahon-dahon, kampante ka doon. Yun naman po talagang nakasanayan namin. Gisering ba tita silid? Pero higit sa mga ugat kahoy at halaman, ang haplos at kalinga ni Nanay Luisa ang kanilang pinupuntahan. Gusto nila may kumot daw kasi sabi wala daw kumot. Di ko naman po alam yun. Kasi hindi ko pa naman po naranasan eh. Anong wala daw? Wala daw kumot ang ano? Limbawa pag nanganak kami, Oo. wala daw kumot na nilalagay dito. Parang nakabukaka lang. Batid ng mga babae ng Barangay Gusa na ipinagbawal na ang panganganak sa tahanan. Alam rin ito ni Nanay Luisa. Pero sa kabila ng ordinansa, patuloy ang pagpunta ng mga buntis sa bahay ni Nanay Luisa. Kaya ito nga balaon, unang gobyerno. At ang anak, kaya ano mapipresyo kapag buling kula lumon. Ako, ma'am, hindi ko gusto masaring nga, pwede payagan ang mga manaram nga mamabalik magpaanak. Hindi ko na yan kailangan. Basta nandito lang mga nurse. Mayroong nurse ang barangay. Pero kung walang nurse, Walang nurse. Ano magagawa namin pag tutulungan lala namin? habang naghihilot ang manaram, tuloy naman ang midwife na si Marife sa pagkumbinsi sa mga babae. Isa sa mga pasyenteng lumapit ay ang 17 anyos na si Angelica. 90/60 lang po kasi yung BP niya. High risk po siya for bleeding. Pag home delivery lang po, kailangan niya ng fluids. Pag manganak siya, kailangan niya ng swero. Wala yan dito sa sa manaram. Maputla siya maputi. Putla. Ang problema nang ipatawag ang asawa ng buntis, tumanggi itong dalhin sa bayan ng kanyang asawa. Hindi ako man trabaho. Ano nga trabaho? Bangin ako mabal malan. Mag-iyakit sa buwan.
Kay mag-iiha talaga ito niya, mga usa ka semana. Kay limit niya nga rin, mga ilog pagbaktas natin pabalik. Kaya tatagan dito yung buga sa munisipyo, tapos mag-iiha 1,000 kanan maternal care incentive kids. Kasi mag-isabot ka mo. Sinubukang kumbinsihin ni Marife ang mag-asawa. Nangako siyang aalagaan nila si Angelica. Bibigyan daw nila ng tirahan at tutulungan sa pera at pagkain. Ano yung plano doy? May naman kang pada kwarta dida. Mapa-ultrasound ka na ito at balugan. Tapos, pagpa-refund na iyo, di na magmaray na election ban. Natatagan man Ang siya. gusto niyo magpa-ultrasound siya. Oo, kasi hindi niya alam yung last menstruation niya. Eh wala silang pera. Mayroon naman daw. Ay, hindi yun sasagutin ng gobyerno. Sasagutin pero hindi pa rin kami nakakag-process kasi election ban pa. July pa. So abunuhan muna nila. Oo, Eh paano ang pamasahe? yun nga sa kanila din. Pilido. Tapos, Pero makalipas ang ilang minuto, nagulat ako sa susunod na ginawa ni Marife. Ano po itong kasulatan na to? Na chinik up siya, in-advise siya nga magkuan, mga nakabuan Mga anak sa RHU. sa RHU. Ba't kailangan po ng ganyan, ma'am? Kasi pag may mangyari sa kanya na dito lang siya nanganak sa bahay na may mag-ano sa kanya na may mga komplikasyon na so gaya mamatay. Hindi ko na panganagutin na ako gusto ng midwife. Kasi Kung ano sinabihan mo na nangyari. siya. Oo. Perma. Denbor. Pangalan. Angelica Flores. Sa kanilang tahanan, patuloy ang pagtatalo ng mag-asawa. Takot kasi po akong manganak sa balay. Bakit ka natatakot? Kasi po, nakakita kasi ako ng may nanganak kasi sa kaya taga doon sa amin. Lumabas po kanyang anak, di rin niya na po nakayanan, namatay po siya. Di rin na po naabot sa ospital. Kaya namatay na siya, di niya nakita ang bata. Kaya natakot ako, baka diri ko makita ang bata. Pag ako manganak sa balay. Kaso lang, ang problema, ang pera. So anong desisyon ninyong mag-asawa? Magbibigay daw sila ng cash assistance, 1,000. Ano tingin nyo doon? Kukulangin yan. Kukulangin. Pero nang dumating ang manaram na si Luisa, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Hindi ka natatakot dito, pero gusto mo, sasentier ka. Basta wakang konsyan, alam ko ang mga mo. Pero kayo ayaw. Ito naman mo. Humihila nga ang bata sa loob. Ano po? Humihila na nga sa loob ang bata. Gumagalang. Gumagalaw na ang bata sa loob. Ay, ngayon, gumagalaw siya ngayon. Yes. Kaya kumando na lang ang buwan. Hindi namang pinahirayo oras. Mga anak na lang. Kaya siya nga magpuyo na lang sa buwan, doon na lang siya maghintay. Hindi na daw magtatagal. Hindi na nga magtatagal. May mga bahay naman doon na lang sila magpuyo. Itan. Sa kabiyag-chat niya. Nakumbinsi sila ng manaram na bumaba ng bundok. Di gaya ng gobyerno, walang anumang ipinangakong pera si Nanay Luisa. Ang tangi niyang pangako, sasamahan niya si Angelica sa bayan at hindi niya ito iiwan. Kinabukasan, lakas loob na bumaba ng bundok si Angelica kasama ang kanyang asawa. Batid nilang delikado ang kanilang gagawin. Pero kampante sila
basta kasama si Nanay Luisa. Kabuwanan na ni Angelica, masela ng kanyang pagbubuntis. Pero dahil sa pangakong mas magiging ligtas siya kung manganak sa sentro, sinuong niya ang maputik at matarik na bundok. Makalipas ang 4 na oras, sa wakas, narating din namin ang dulo ng Kalbaryo. Dumiretso kami sa Rural Health Unit ng bayan. Isang midwife ang nag-asikaso sa amin. Pero makalipas ang ilang minutong pagtatanong kay Angelica, nagulat ako sa sinabi ng midwife. Hindi raw nila kakayaning paanakin si Angelica. Mas mainam daw na dalhin siya sa isang tunay na ospital. Oo. Kasi sa underage, below 18 years old, 17 pa lang siya. So, inire-refer kasi mga high risk. Dapat sa hospital. Pag yung ginagawa namin dito sa provincial hospital. Kasi 17 years old pa lang. Ang pinakamalapit na provincial hospital ay matatagpuan pa sa Katbalogan, Samar. 3 oras ang layo nito kung sasakay ka ng bus. Pagkatapos maglakad ng 4 na oras sa bundok, kulang pa pala ang kanyang sakripisyo. Habang sinuri ang kanyang mag-ina, kinuha naman ni Mark Anthony ang ipinangakong tulong ng gobyerno. 1,000 piso, 2 kilo ng bigas, noodles, at ilang piraso ng sardinas. Inalok nila si Angelica na tumira sa maternal home sa loob ng RHU. Pero nagdesisyon ang mag-asawa na makikitira na lang sila sa bahay ni Nanay Luisa. Sa piling ng Manaram, kung saan pakiramdam ni Angelica, mas tunay siyang maaalagaan. Walang ina ang dapat magbuwis ng buhay habang nagbibigay buhay. Mapadoktor, midwife o manaram, lahat tayo gustong iligtas ang buhay ng ina at ng sanggol. Magkaiba man sa paniniwala, magkakampi tayo sa iisang panata. Basta kang ipitan kinakanto ko, naluluoy man Basta emergency. Oo. Nakukonsensya ka kay tao man laak. Hindi kayo natatakot mapreso? At hindi ka wala magsala. Pag bulig ko lalugod, mapipreso ako. Kasi tumutulong lang naman kayo. Oo. Makalipas ang 1 linggo, Kusog, doon na, pangusog kay ang bata. pilit na pinaanak ni Lola Nanieta si Donabel, pero nagkaroon ng komplikasyon. Nagdesisyon ang Manaram na dalhin si Donabel sa health center. At makalipas ang ilang oras,
Ligtas na naisilang ang isang malusog na sanggol. Umasa kami na ganito rin ang magiging kapalaran ni Angelica. Pero nang balikan namin ang tahanan na kanyang tinutuluyan, umalis na raw si Angelica. Makalipas ang 1 linggo, nagdesisyon silang bumalik ng bundok. Walang mali sa layunin ng gobyerno na isulong ang panganganak sa mga ospital. Pero lahat ng layunin dapat may kaakibat na solusyon. Paano mo sila pipiliting bumaba sa bayan kung wala namang malapit na ospital o ligtas na madadaanan? Paano mo sila pagbabawalang pumunta sa Manaram kung wala naman silang ibang malalapitan? Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.